Okay, magandang hapon sa ating lahat, no? 3:00 naman ng hapon at nandito naman tayo, no, sa bagong episode ng Inklinasyon. Noong nakaraang Mayo, ating ipinagdiwang ang Mother's Day celebration. Nitong nakaraang linggo, atin naman ipinagdiwang ang para naman sa mga tatay, pagpupugay, pagsasaludo sa lahat ng mga tatay. Siyempre, ang inklinasyon ay merong isang espesyal na episode sa hapon ito para ating kilalanin ang pagsakripisyo, ang pagpupunyagi, no, ng mga haligi ng tahanan. Alamin din natin, no, ang kanilang mga advokasya para sa kanilang anak, no, at para magkaroon ng isang totoong, no, inklusibong bayan ng Pilipinas para sa mga bata at sa mga taong may kapansanan. Tunghayan din natin ang kanilang paglalakbay, no, ang kanilang mga victories, no, ng pagiging tatay ng isang batang may kapansanan, no, at kay isa nating kapatid, no, na ating bisita ngayon, no, ang kanyang paglalakbay, no, na magkaroon ng isang asawa, no, nagkaroon ng kapansanan. Kaya samahan kami sa hapong ito sa isang magandang kwentuhan, no, patungkol sa mga tatay. Art, paki-introduce na nga yung ating espesyal na mga panauhin sa hapong ito, Art. Okay, salamat Ranil. At talagang mapalad po tayo at meron po tayo na imbitahan na dalawa pong bisita nating talagang magbibigay po at mag-share sa atin ng kanilang karanasan bilang ama na may anak na may kapansanan. So simulan ko na po. Unahin po natin, dalawa po sila at mapalad po tayo. Nandito po sa atin na isa pong congressman. Siya po ay nagsimula po ng bata pa para sa sangguniang kabataan during ng college years niya. Tapos naging po siya, naging serve as legislative staff ni Herminio Tebes. Tapos naging chief of staff din po siya ni Rene Cayetano, ni Councilor Rene Cayetano. At tapos as political affairs officer din po siya kay Senator Alan Cayetano. Hanggang po marami din po siyang ginampanan na role tungkol po sa barangay administrator ng Fort Bonifacio at saka naging economic promotions officer. Sa Department of Foreign Affairs din po siya, nag-serve din po siya doon. Talaga po marami po siyang siniservisyohan sa atin. Nung ito po 2018, naging barangay chairman po siya ng Fort Bonifacio pala. At President ng Taguig and Secretary General ng Liga ng Barangay ng Pilipinas, malaki-laki po yun. Buong Pilipinas po siya. Tapos siya po ay kamustahin po natin at welcome po natin si Honorable Congressman Jorge Bocobo. Congratulations po, pamilya mo si Salamat po sa inyo, Art at sa ako ni Ranil, no, sa inyong invitasyon dito para maging part ng inyong program na Inklinasyon. No? Maraming salamat po. At good afternoon sa ating mga nanonood at sa mga nakikinig. Yeah, at maraming salamat din, no, Congressman, na binigyan mo rin, no, kami ng ng pagkakataon na magiging panauhin ka namin sa hapong ito. Welcome po sa Inklinasyon. Salamat po again sa inyong invitasyon. Yeah, welcome po, Congressman. Ang susunod po natin na bisita at imbitahan, at ito po isang malapit po sa akin na kaibigan, naging kasama sa opisina, hanggang ngayon po magkapitbahay, talagang madalas din po kami nag-uusap at nagtutulungan. Isa po siyang Disability Inclusive Disaster Risk DRR, Disaster Risk Reduction Management Coordinator ng CBN Global, Disability Inclusion Philippines. Si John is a dedicated, siya po ang nangangalaga po tungkol sa mga disaster, no?
tungkol po sa mga humanitarian, para po sa ating po sa CBN Global Disability Disability Inclusion. Siya rin po ang action po sa climate change. Siya po rin po nangangasiwa ng climate change action focal person po ng country office. Tapos siya rin po nakipag-collaborate sa mga persons with disability para po umangat po ang antas po ng taong may kapansanan ang sektor, lalo na sa mga poorest area kung saan nakapokus po ang CBN Global Disability Inclusion sa 4 na area tulad po ng Region 5, Region 7, Region 8, and Region 13. Kung ngayon po, ang target po talaga ni John at ang buong opisina ay para po maging inklusibo ang mundo ng mga taong may kapansanan. So siya po ay ama ng may taong may kapansanan at recently lang po ay siya po ay walan po ng pumanaw na asawa at tuloy pa rin po ang kanyang buhay at pag-aalaga sa kanyang 2 anak. So, yan po, welcome natin si Mr. John Tamayo. John. Maraming salamat, Art. Maraming salamat din, Karanil. So, maraming salamat sa buong buo na donasyon. No? Ako nagpapasalamat na naimbitahan dito. Pangalawang beses na tayong naimbitahan na inklinasyon. Yun. So, maraming salamat. Okay, sige, welcome. Welcome sa ating mga tagapakinig at sa ating 2 bisita. Pero bago tayo magsimula, siyempre, no, pasalamat tayo, no, sa CBN Global, no, yung ating sponsor para maipagpatuloy natin, no, ang inklinasyon, no, na programa natin. Okay, sige. Nung nakaraang Mother's Day celebration, no, tinanong din namin ang aming 2 bisita, no, 2 nanay, no, na may anak din sila na may kapansanan, no. Yung kanilang kunting love story, no. Okay. Congressman George, papaano kayo, no? Papaano kayo nagkita ni Che? Ano naman, no, yung love story namin, medyo late na rin, no, nag-meet kami nung mga mid-30s na ako. Actually, kasama ko yung mga kaibigan ko, yung mga barkada, nasa Makati kami. Tapos siya din, may kasama siyang kaibigan. Tapos yung common friend, yung kasama ko noon ay kaklase ni Chi nung high school. No? Kaya na-introduce kami and doon na, nakapagkwentuhan, nag-enjoy no, nung gabing iyon. At doon na nagsimula. No? And doon syempre yayaan ng group date. Diyan muna, no? And then, after a while, naging seryoso na at naging exclusive na rin yung aming dating. That was 2007. No? And now, 17 years na kaming married. So, happily married. And yun nga, with our son, Sancho, na 15 years old na rin. So ano lang, simple lang. Wala namang anything out of the ordinary yung aming love story. But syempre, yung Panginoon na rin. Ako'y naniniwala no, na si Chi came at the right time at siya yung right person no, na talagang binigay ng Panginoon no, para sa akin. So, yun. I'm sure, no? I'm sure nanonood siguro ngayon, no? Yung mga kaibigan nyo. I'm sure Hi, Chi! Hi, Chi! Yeah. John, kayo naman. Okay lang ba? Na Okay i-reminisce natin ng kaunti? Halos sabi nga, di ba? Parang walang pagkakaiba sa istorya ni Congressman. Yung istorya din namin, no? Parang mid-30s din, magkakilala kami. Through a common friend, yung naglapit sa amin ay yung kaklase ko naman nung college o yung kaibigan ko ng college. Katrabaho niya yung si Ross, yung pangasawa ko. So, and then nagkakayayaan dahil ang hilig nila ay umakyat ng bundok, mountain climbing. So ako naman ay nagka-guide pa ako ng time na yon. So kina-guide ko yung grupo nila. So hanggang sa pagbaba ng bundok, nagde-date. So yun na.
So from 2009 kami nagpakasal, December 2, 2009. So walang masyadong matagal na ligawan, nagkakilala kami 2008 o 2007. Lumabas muna ako ng bansa for a volunteering opportunity, and then pagbalik ko nagkita uli kami. And then yan, nagpakasal na kami. So walang sabi nga di ba, parang at the mid-30s ka na, ba't kailangan pa manligaw na matagal, di ba? Parang kung kayo ang tinadhana, bakit hindi, di ba? So yun. Di ba yan dyan, umakyat ka ng bundok, dinasal mo sana pagbaba ng bundok, kayo na? Di ba ganun? Yan. Diyan ilang anak yung na biyaya sa inyo? Meron lang kaming dalawang anak, isang 15 years old at isang 5 years old. So malaki yung gap dahil nga 10 taon yung gap ng dalawang bata dahil simulan pinanganak yung panganay ay nabisi tayo sa ating trabaho bilang isang NGO worker, so NGO professional. So ayun, so kaya dalawa lang yung naging anak namin. Yung bunso ay parang pandemic baby na yung bunso. So nabuo siya noong panahon ng pandemic. So kaya yun, so parang 10 years yung gap ng dalawa. Okay, sige. Okay. Balik tayo kay Kong George, no? Okay. Kong George, 'di ba? Isa lang ang inyong anak, no? Kung balikan natin, no? Ano yung unang reaction mo nung nalaman mo, no, na ang iyong isang anak na si Sancho, no, na-diagnose siya ng ganong kondisyon? Well, syempre napakahirap, no. Background lang ay na-miscarry din si Chi 2 beses, no. Yeah. Isang before at saka isang after. So yung before, syempre mabigat talaga 'yon, no. Hindi namin inaasahan, very excited kami, no, nung time na 'yon. But yun nga, nung si Sancho naman, when we heard the news, no, na buntis ulit si Chi. So syempre napakasaya, no, nung moment na yun. And nung pinanganak si Sancho nung 2009, no, syempre very happy at saka in fact yung mga tests niya all came very high, no, yung pagka, di ba, pinanganak may mga tests na very high. So wala talaga kaming any idea, and very healthy, very strong si Sancho. But nakita na yung actually mother-in-law ko yung nakapansin. Kasi syempre kami first baby, hindi namin alam na hindi namin alam kung ano yung may mga milestones. Tapos syempre pag dinadala mo sa pedya, sasabihin na normal lang yan, baka medyo delayed lang. Kasi parang hindi siya nakaka-crawl, maraming mga milestones na parang wala doon na napansin ng mother-in-law ko. And hindi namin alam yon. So but nung mga magto 2 years old na siya, so namin. So nagpunta na talaga kami. Actually, ang dami pong doktor talaga na pinuntahan namin at hindi ho ma-pinpoint. At lahat po nata ng test na may mga CT scan, yung isa mga bones, lahat ay hindi talaga makita. But until na-lead kami dun sa isang geneticist na sinabing baka siya, yun nga, yung spinal muscular atrophy. And yung test na yon wala dito. So kailangan pang i-test, pinadala pa sa US, napakamahal nung wow. Test. I think nung time na yun, mga 40,000 test pa lang yun. So we had to wait. And syempre, yun nga. And then nung nakuha namin yung result na positive, so masakit din talaga sa loob to think. Lalo na yung mga doctors dito wala masyadong experience dun sa condition ng aking anak. Walang masagot, di alam. And yun nga, syempre, bilang magulang, nandun yung uncertainty, yun yung pinakamabigat. Minsan mas madali pa yung alam mo kung ano mangyayari. Di ba? Kung ano talaga, ito yung kailangan gawin. But with this case, parang wala. And syempre, you turn to Dr. Google. So, si Dr. Google, pagka binasa mo naman yung condition niya, nakakapanlumo, no, talagang parang mawawalan ka ng pag-asa. nung time na yun, talagang devastated kami as parents. And yun nga, yung uncertainty. Ang
I guess ang ano lang talaga is we are part of a Catholic community, charismatic community na talagang yun din yung hindi ko alam kung anong nangyari sa amin or sa akin at sa kay Chi nung time na yun, kung hindi kami part ng community, kung yung faith namin sa Panginoon ay hindi ganun kalakas, no? Yung hindi mo alam kung saan ka sasandig eh. But nung time na yun, so pumunta pa akong US kasi may conference para dun sa mga condition ni Sancho. At doon ko naman nalaman na talagang case-to-case basis na ang isang bata hindi pwede i-compare dun sa isang so kumbaga may certain degrees, no, and yun na lang, pampalubag loob na lang yun. And but again, no, yung faith na lang din namin na ang nag-a-assure sa amin na everything will be okay because kung everything will go kung ano man yung will ng Panginoon. Kasi ang nakalagay dun sa Google dati parang highest for infant mortality, yung spinal muscular atrophy, yung parang hindi laabot ng 2 years old. But now, 15 years old na si Sancho and talagang every day has been a blessing. So, yung mabigat talaga nung time na yon and mahirap bilang magulang, maraming luhang dinanak. But looking back, parang tagal na rin ang panahon and each and every moment na enjoy namin with our son Sancho and as a family. So, yun po. Kung George, no, para sa ating tagapakinig, no, very simple explanation lang, no, ng spinal muscular atrophy para sa layman. Yeah. So, parang may kulang siyang gene, yun, na DNA na hindi na po produce or kulang yung pag-produce na yun which causes overall muscle weakness. So, lahat po ng muscle, including lung muscles, kaya yung ibang case, parang hindi sila nakaka-breathe on their own. No? Yun nga, again, mapalad kami na si Sancho, nandun siya doon sa spectrum na mas mataas. No? Kasi generally, yung wala siyang, yung may kulang siya na gene na na para yung lumalakas yung muscle. So, even heart muscles, even sa pagnguya, yung iba hindi nakakanguya. But most talaga are hindi nakakatayo and everything. So, again, may SMA 1, 2, and 3. So, nandun siya sa 2. Oo, kasi yung 3, nakakatayo pa yan. Yung 1, parang ang naging basis na lang nila pag hindi nakakaupo yung bata, nasa 1 siya. Si Sancho ng time na yun nakakaupo. So, basically, ganun din. Parang apparently, kami ni Chi, merong gene na ganun, no, na every time na magko-conceive, parang may 25% chance na magkakaroon ng spinal muscular atrophy or SMA yung aming anak. So yun na, generally muscle weakness. So hirap puminga, ganyan. So marami talagang mga complications ang ganitong sakit. And very rare siya. Dito sa Pilipinas parang so yung SMA is a rare condition. Yes. Very rare condition siya. Actually dito sa Pilipinas I think we only met like 1 or 2 lang na meron, no? But ang mga doctors naman namin, kasi nga, yun nga, mahirap siya i-diagnose and yun nga, mahal yung pag-diagnose. So, yung suspecha is may maraming, or hindi naman marami, but merong talagang mga babies na ganyan yung sakit, but hindi sila nakapag-test, hindi nila nasisigurado kung na meron silang ganun, na baka may SMA yung anak nila. So isa po yan sa mga ina-advocate natin na mai-test, no, lalo na yung mga kasi again mahal and walang access, no, dito. So isa sa mga gusto nating i-advocate yung especially sa testing, hindi lang sa SMA but yung mga ibang karamdaman, no, na talagang mahirap i-access yung pagte-testing, no. Yeah. Okay, sige. Thank you. Okay. Art, may dagdag ka, Art? Dagdag lang ako. During pregnancy period ng misis nyo, wala po bang sintomas o nung wala. Actually, wala talaga. Actually, kahit nung pinanganak siya, yung 1-year-old, wala ka talaga, hindi namin naisip na meron siyang anything na gano'n. In fact, no, nung time na na-diagnose siya, wala naman siyang, hindi sakitin, hindi siya, parang normal lang talaga
yun lang na ano lang namin na meron siya mga milestone na hindi nagawa, no, yung nag-crawl or hindi siya yung di ba usually pag ginagano mo yung anak mo, tatalon, wala, mahina yun. So, yun yung things lang na naka-cause ng alarm, but walang any indication na meron siyang ganun sakit. Kaya ang hirap din talaga. And yung mga kids na hindi na-diagnose, minsan too late na rin nila nalaman, no? Nag-progress na pala yung ano nila. So, yan, yun po. Yeah. So punta tayo, no? Punta tayo kay John, no? John, if we may, no? Kamusta John, no? Yung struggle mo nung na-diagnose, no, si misis mo na may cancer, at ngayon, no, yung isa mo pang struggle, no, patungkol sa iyong anak. Well, mahirap kasi yung una, parang sabi nga for the background, no, parang nagsimula siya as breast, parang ang findings sa kanyang breast ay peloides tumor lang doon sa kanyang right breast. So lumipat kami ng Laguna kasi dati kami nakatira sa Montalban, medyo mahirap maghanap ng ospital, medyo parang ang layo din ng ospital mula doon sa bahay papunta sa ospital. So kaya lumipat kami ng Laguna, and there is a Calamba Medical Center Cancer Center. So kaya doon namin nakita doon nalaman yung peloides. So natanggal yung kanyang right breast, nag-undergo siya ng radiation therapy, 33 session, natapos niya yung 33 session. And then after a month, nakaramdam siya ng mga masakit sa katawan. Unang sumakit yung kanyang parang ang unang nga naming hinala ay sciatica. So nung nagkaroon ng CT scan, may bukol doon sa lumbar. And then nadagdagan na meron na sa rib cage, at mas malaki yung nakitang bukol doon sa ibabaw ng kanyang left lung. So sa pinaka ibabaw ng kanyang kaliwang lungs, no? So mula doon naging komplikado yung sitwasyon. So tumakbo mula January hanggang March. So 3 months kami nag-struggle. Yung pabalik-balik ng ospital, hoping na ma-address yung sitwasyon. At first, parang first 2 months, hindi namin alam, wala talaga kaming, hindi sinasabi ng doktor kasi hindi pa magawa yung kanyang CT scan, hindi ma-address, hindi rin makita ng doktor kung ano yun ba talaga yung cause, kasi ang daming masakit sa kanya. So then yung tung last April, tinugod ko siya sa ospital dahil nga medyo hindi niya na kaya, and doon na ICU siya, and then doon nakita na malaki talaga yung bukol doon sa ibabaw ng kanyang lungs. So yun yung pinakamahirap dahil sabi nga ng mga doctor, sabi nga ng mga pulmonologist, yung mga may lung cancer before, natanggalan na ng isang lungs, nakakahinga na maayos kasi nagbi-beat yung lungs niya. So, pero itong kondisyon niya, hindi siya makahinga na maayos kasi habang humihinga siya, naiipit yung isang lungs niya. So, kaya hirap siyang huminga dahil ipit yung lungs niya. So, dahil dun sa malaking bukol dun sa ibabaw ng left lungs niya, so yun yung naging komplikasyon ng kanyang sitwasyon. So, yun. So hindi inaasahan, dinawian ng buhay yung asawa ko due to lung cancer stage 4, yung findings, no? So mahirap kasi hindi mo ma-address yung sitwasyon ng anak mo. Kasi mula nung pinanganak siya, parang hindi ganun yung mga milestone okay, pero yung makarinig ka ng word, parang hindi ganon na nangyayari, na parang kahit simple masabi ng mommy o daddy, walang ganon na words na nabubuo. So ang plano nga namin, paglipat namin ng Laguna, isasabay namin siya sa paghahanap ng medical para ma-test ma-diagnose ano ba talaga yung condition niya. So yun, pero hindi mo maasikaso dahil kailangan mo asikasuhin yung asawa mo. So yun yung parang yung komplikasyon na parang napabayaan din yung sitwasyon ng bata.
kaya hindi na-address agad. So ngayon, yun ang hirap, no? Tapos ang hirap din maghanap ng developmental pedia dito sa Laguna na parang ang hirap magpa-schedule. Parang kung magpa-schedule ka ngayon, so parang after 2 months or after 3 months bago matingnan ng isang bata. So ang hirap, parang limited yung availability ng pwedeng tumingin sa kondisyon ng bata, lalo na kung meron siyang developmental delay. Yun yung isa sa mga dapat, parang sabi nga natin, dapat ma-address din sa kasalukuyan, no? Parang maraming bata ang mayroong ganong kondisyon na hindi na-address kaagad. So yun, parang so ngayon ang anak ko ay naka-enroll sa isang group play therapy and hoping na makaharap tayo ng developmental pedia na pwedeng tumingin doon sa anak ko. Okay. Yeah. Thank you, Jan, no, for sharing, no. Yan nga yung sinasabi kanina din ni Kong George, no. At sinasabi din natin lahat, no, ang kahalagahan, no, ng early, 'di ba? Yung early diagnosis, yung early detection at saka ng early intervention. Ikaw nga dyan, nasa CBM ka na di ba? It's a disability, INGO, pero hirap ka pa, no? How much more yung ibang mga pamilya, yung mga ordinaryong pamilya na nasa mga probinsya, no? Ito din yung case, no, ni Sancho, no? Walang makapag-diagnose dito. Imagine, dadalhin pa nila, no, doon sa US, no, para, no, ma-diagnose kung ano talaga ang, no, ang sitwasyon, kung ano talaga, no, ang medical condition ng kanilang anak. Art, may karagdaga kang katanungan sa ating dalawang panauhin? Oo, nafe-feel ko talaga, nakaka-relate ako sa struggle nila sa mga anak na may kapansanan. Dahil ako may kapansanan, may anak din akong dalawa na may kapansanan, blind din, nakuha nila yung aking retinitis pigmentosa. So sila, awaiting blindness na lang anytime. Pero at least late. Yung bunso ko, isang mata lang bulag. Anyway, talagang I feel like si Congressman at saka si John, feel ko talaga yung struggle mo dyan. Dahil siyempre we are expecting na maayos yung bata, magandang kinabukasan. We are dreaming of mga pangarap natin sa mga anak natin kung ano man. So talagang nararamdaman ko po kayo, Congressman, tsaka John, kung yung inyong struggle. Lalo na si John, talagang nasamahan ko si John from day 1 ng kanyang asawa na nagkaroon ng tumor, yung kanyang breast, hanggang sa the last day nga. So naramdaman ko yun, kami nga ni Ana talagang nalungkot ng todo doon dahil nakita namin yung pamilya ni John masaya Masaya, tsaka masiyahin si Mrs. So yun, sa akin i-share ko lang yung nararamdaman ko. So back to you, over to you again. Ranil. So ito ngayon, no, halimbawa balik tayo sa iyo dyan, no. Reality mo ngayon, ikaw na rin yung tatay, no. Ikaw na rin yung nanay at saka full-time ka rin sa CBM, no. Ano yung mga challenges, no, kung papaano mo makayang i-balance, no, yung bilang empleyado ng CBM at tatay at nanay ng iyong dalawang anak? Well, mahirap. Sabi nga natin yung mahirap kasi demanding din yung trabaho, no? At the same time, demanding din yung sitwasyon ng anak ko dahil mas kailangan niya ng parang sabi nga nung therapist na kausap ko, sanayin kailangan may kausap yung bata na parang hindi lang palaging nakatingin sa gadget or dapat may conversation. So, ang hirap dahil unang-una, 3 na lang kami sa bahay. So, pag may pasok ka, kailangan mo maghanap ng mag-aalaga, kailangan mo maghanap ng magbabantay doon sa bata na para sa yung panganay ko naman at least kaya naman na yung mag-isa, pero hindi naman niya kayang alagaan yung kapatid niya dahil pumapasok din naman siya. Lalo na nagsimula na ngayon yung klase. So, ang hirap din na parang kailangan mo maghanap ng mag-aalaga. So, yung papapagkatiwalaan mo na mapapag-iwanan mo ng bata, no? Parang so, ngayon mahirap kasi before, kaya pa nung asawa ko magbantay pero nawala yung asawa ko. So, struggle ko na ngayon yung maghanap ng magbabantay. Sabi nga, maghahanap ng yaya. So, hindi ka kaagad-agad makakaalis. So, kahit paano,
meron tayong work from home arrangement with the office, pero hindi naman kailangan palaging work from home dahil kailangan din ako ng opisina na mag-report at may mga punupuntahan din tayo mga field areas kung saan yung mga programa ng CBM ay in-implement. So, ang hirap. Parang sabi nga paano mapapagsabay ito? Yun, we're trying at so ang ginagawa ko ngayon sa kasalukuyan kasi ako ay nasa Tagaytay, yung bunso ko ay nasa Pasig at yung panganay ko ay nasa bahay. So kasi nasa Pasig yung kapatid ng asawa ko. So hindi naman pwedeng ganoon. Lalo na pagka nagsimula na yung therapy session ng bata, mapuputol yung therapy session niya kasi kailangan niyang lumayo, kailangan niyang pumunta ng ibang lugar. So, hindi nagko-continue yung therapy session. So, kaya mas maganda kung may makakapag-alaga, mas maganda na kasi may makukontinue kahit paano yung therapy session ng bata. Yeah. Okay, thank you, Jan. Kung George, given na ganito na ngayon or magiging ganito na ang iyong posisyon at saka sa dami ng demand, kayo ni Chi, paano nyo nababalance yung inyong trabaho at ang inyong panahon din para kay Sancho? Well, yun na, kailangan talaga time management at acceptance na talagang may sakripisyo sa na pagbibigay ng service hindi lang kay Sancho but syempre sa ating mga kababayan dito sa Taguig, and I'm blessed din na nandiyan naman ang ating may bahay na si Chi at tulungan talaga kami. Actually ang challenge talaga ay yung pagtulog sa gabi kasi hindi pwedeng mag-isa si Sancho natutulog. Hirap siya kasi since mahina yung muscle, at sa atin tinitake for granted natin yun, nakatulog tayo tapos iikot ka sa kaliwa, sa kanan, di ba, pagka hindi ka komportable, ganun. Yun kanya, kailangan yun, gigising siya tapos kailangan mo iikot, ganyan. So, yun yung medyo isa sa mga struggles din namin. But I guess, yun nga, kuha ng caregiver, siyang hirap din kasi kailangan talagang maghanap ka ng mapagkakatiwalaan. Yeah, tama. Ang hirap talaga ngayon maghanap ng caregiver. Kahit na magbabayad ka, hirap talaga. It's the reality. Oo. Tapos yung age ng aking anak na si Sancho, teenager, syempre minsan ang hirap tanggapin. Yan yung age na gusto mong mag-explore, yung may time kang on your own, 'di ba? Yung gano'n, yung caregiver or kahit kami, 'di ba, yung ayaw niya nandiyan parati sa tabi mo. Although yun nga minsan reality na kailangan, 'di ba? But isa sa mga blessing namin kasi last year talagang grabe yung scoliosis niya Parang 100 degrees. So parang nung time na yun, hindi talaga siya pwedeng maiwan ng matagal kasi parating masakit yung likod, parating kailangan i-change ng position kahit nakaupo, But we were blessed na nagkaroon ng successful surgery sa US na ngayon is more free, meron na siyang more freedom. Naka-power chair siya na ginagamit na talagang nagbigay sa kanya ng freedom na hindi na niya kailangan ng ganun ka yung ibig sabihin yung pagbabantay sa kanya hindi na ganun ka parang kumbaga man to man, di ba? Yung nakadikit ka parati siya may kasama. Ngayon hindi na. Kasi nung talagang yung blessing yun kasi yung scoliosis niya sobrang expected talaga namin and i-expect talaga yun na magkakaroon siya ng scoliosis kasi nga mahina yung muscle. So yung muscle sa likod wala. So talagang kung makita mo yung spine niya noon nakaganito na, letter C. Tapos yung pag ganito siya parang it's nakaganyan na talaga. So isa pa yun sa mga naging challenge namin is wala talagang lahat na yata na pinakamagagaling na spine doctors dito ay wala silang experience. Even sa Asia, pumuntang Singapore, pumuntang Japan to check, talagang wala. And doon namin explored yung US. And may isang hospital sa US na kaming na-discover na
parang kahit hindi mag-accept sila kahit kahit na hindi mo kaya magbayad, yung ability to pay. No, and sinulatan namin yon, and true enough na-accept kami kasi yung unang nag-quote sa amin, $1.5 million yung kanyang operation. So nung time na yun, sasabi namin, Lord, ang sarap naman na na merong pang chance yung na maaayos yung likod ng aking anak, but yung hindi kaya. Kasi parang lalabas 80 million, 90 million dollars, no? Kahit na sabihin mong middle class or mayaman ka sa Pilipinas, malaking bagay yung 80 million. Saan mo kukunin yun? Wala pa yung plane fare, wala pa yung mga But we were blessed na talagang sinulatan, in-email lang namin yung hospital na yun, tapos nag-reply na tinatanggap namin si Sancho and free of charge everything. So talagang naging blessed yun. So dahil doon, naging less yung kumbaga yung pangangailangan niya ng isang caregiver, ng talagang matututok kami. Kaya isa yun sa mga na nag-decide din nung nagdadasal kung tatakbong congressman, no? Kasi kung kunyari hindi nangyari yung blessing na yun sa amin, talagang baka hindi ko tinanggap yung hamon, kasi nga kailangan tutukan. Isa yun sa mga signs na oo, kasi kung hindi talagang parating may worry pag lalabas ka ng bahay. Wini-worry ko si Sancho nung time na yon, before his operation, kasi talagang parating everyday may masakit siya, everyday, tapos once parang may hika, ganoon, nahihirapang huminga, no, and that opened up yung operation na yun, opened up yung things na nakapag sa kanya. Congressman Kong, at tanong ko lang yung pagdating sa mobility concern niya, may gumagamit ng wheelchair or walker o talagang binubuhat siya or yun isa yun sa mga blessing na kung nakikita nyo sa picture, yan, power chair yan. And nung nag-checking kami sa hospital, doon nga sa States, sabi niya, is that your wheelchair? Kasi dati manual yung ginagamit namin wheelchair. And then sabi nung doctor, is that your wheelchair? Tapos sabi niya, yes. Okay, when you check out of here, we will give you a new power chair. So yan. Wow! Imagine. O kunyari, nasa mall, wala na. Kaya na yun, tatakas na yan. So, Dad, I'll be back. So, talagang so yan, dinadrive niya. Ito yung nakikita sa picture art, no, yung dating wheelchair niya, no, and then yung bagong wheelchair, no. Ito yung una, yung tinutulak, no, ni Kong, no, tapos yung kanina yung picture yan, yung yung powered, no, yung powered wheelchair na. Oo. Galing So naisasama niyo siya sa Congress, sa mall, sa mga pwede. Sa mga mall, ang hirap lang kasi yung mabigat yung wheelchair, mga 400 pounds yan. Kaya isa yan sa mga ina-advocate ko din, no, as na lahat ng ating mga buildings, minsan kasi kahit sa BGC, ganda ng building, hindi accessible. Kasi yung ganyang chair, mabigat hindi mo mabubuhat. Kahit may step na ganyan lang kataas, wala nang chance na pumasok si Sancho doon. Yeah. Diba? So, isa yun sa mga things na gusto natin ipaglaban, na dapat lahat ng buildings, no, whether old or new, ay ma-retrofit kung luma, at yung mga bago, magkaroon talaga ng access yung mga at madali para doon sa mga patients na naka-wheelchair. Yeah. Sige, babalik tayo dyan. Marami kami itatanong dyan sa iyo, no? Kong, baka imbitahin ka ulit namin dito ni Art, no? Bilang congressman, bilang congressman elect naman, no? Sige, pupunta tayo kay Jan. Jan, so given your situation now, no? And ano yung sana mo sa iyong anak? At ano yung sana mo, no, bilang empleyado ng CBM? So una muna yung sana, yung pangarap mo, no, para sa iyong dalawang anak. Well, sa akin, no, parang yung pangarap ko sa dalawang anak ko, no, parang alam ko medyo masakit para sa kanila yung nawala yung nanay nila, no, parang pero sana, sabi nga
coping up at matanggap yung sitwasyon ng hindi ganun kasakit. At yun, sabay, lumaki na ganun pa rin. Lumaki na hindi, sabi nga, hindi ganun kalaki yung epekto. No? Parang kasi unang-una, hindi mo malalaman, parang yung panganay mo sasabihin lang, okay lang ako. No? Pero baka kailangan pa rin makita kung tatanggap pa talaga niya yung pangyayari. Kasi minsan may mga bata kasi na sabihin mo, okay ka lang. Dahil nangyari sa sitwasyon, okay lang siya. Pero emotionally, hindi naman minsan may mga bata na hindi talaga pinapakita yung nararamdaman niya kasi baka hindi siya maintindihan, yung mga ganun. So kaya yung una, ngayon nag-aaral na siya. Before, nung nasa ospital pa yung asawa ko, nung may ma-diagnose na may cancer, at palagi kami pabalik-balik ng ospital, kinakausap ko yung teacher niya kung may pagbabago ba sa sitwasyon ng anak ko, kung dahil naapektuhan ba siya ng ano. So okay naman, naging achiever naman at nakatapos ng grade 9 na nakaraan na with honors. And ngayon, so kailangan pa rin natin kausapin yung teacher kung may pagbabago ng behavior, kailangan masabi kasi kailangan mo makita yung sitwasyon ng bata eh. 'Di ba? Parang lalong-lalo na ngayon, tatlo na lang kami sa bahay. So yun yung kailangan tingnan. Yun yung sa bunso ko, sana ma-address yung sitwasyon. Although na sinasabi ng mga therapist na wala namang problema, wala namang ibang problema sa kanya, pero kailangan mo pa rin malaman yung ano ba talaga yung totoong kondisyon niya at paano yung intervention na gagawin para ma-address yung sitwasyon. Kasi hindi naman pwedeng umasa lang tayo sa mga group play therapist na yung mga nasa early learners center, yung mga ganon. Pero mas magandang makita pa rin ng isang medical practitioner, lalo na ng developmental pedia, ano yung kondisyon ng bata at paano ma-address yung kondisyon ng bata at nung ma-address na maayos yung sitwasyon niya, no? Parang yun, sabi ko nga, tinatanggap ko na yung sitwasyon ng bunso ko, pero sana ma-address maayos, no? Parang gano'n, no? So yun yung yun yung parang sabi nga natin isang malaking sana natin na makausap mo siya yung kasi naiingit ka sa, di ba, parang yung may conversation kayo ng bunso mo, no? Parang pag tinanong mo, kasi minsan napuprostrate yung bata kapag hindi mo naiintindihan yung sinasabi niya. Yes. Di ba? Nagkakaroon ng frustration yung bata na parang pag na-frustrate na siya, hindi na siya makikipag-usap sa'yo kasi hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. So, yun yung isang sitwasyon na iniiwasan ko na medyo parang may nangyayari na, may mga ganong instances na nangyayari na kapag hindi mo nagawa, tendency, hindi na makipag-usap sa'yo yung bata kasi hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. So, yun yung isang kailangan, parang sabi ko, yun yung gusto kong iwasan na pag nag-usap kami, pareho namin naiintindihan yung gusto niyang mangyari. So yun yung isang malaking sana natin sa bunso ko, no. Tapos din sa work, okay naman yung work. Sana magpatuloy pa rin yung ginagawa natin. Although na malaki yung challenge ng sitwasyon ko ngayon, no. Ako na ang nanay, ako pa ang tatay. So kaya medyo malaki rin yung ano natin, no. Nagbibiro nga si Art hindi yaya ang kailangan mo asawa. So ngayon, huwag mo na tayo mag-isip na gano'n. So parang kailangan mo natin i-address yung sitwasyon. At ayun, patuloy lang yung buhay. Yeah. Jan, so ngayon sa sitwasyon mo, sige Art, sige. Bunsong anak niya, napakalambing. Tapos yung panganay niya, ang laki. Halos yung laki ni Jan. Yung bunso, napakalambing. Dikit sa kanya na kaya ka talagang malambing. Talagang kailangan makuha ni Jan kung ano yung gusto ng bata. Yung ibig sabihin, maintindihan, magkaroon sila ng tamang communication. Kaya naiingit nga kami na ang lambing ng anak. Kami wala kaming anak dito. Okay. So Jan, sa sitwasyon mo ngayon, sino yung nagbibigay ng suporta, emotional and other support, no, sa iyo at sa iyong dalawang anak? Well, sa ngayon marami naman tayong mga kaibigan na nandiyan, nangangamusta, parang palaging nakasuporta, no? Parang
hindi naman tayo iniwanan. Tapos yung ilang mga close friend natin, no, parang andyan pa rin sila na andyan lang sila nangungumusta, no? Dun sa dalawang anak ko, yung sa bata ay yung sa panganay ko, I'm hoping na with this new school year, no, parang somehow help him to parang mabawasan yung kung meron man siyang nararamdaman o nararanasan na lungkot, mabawasan. Pero mas gusto ko pa rin tingnan kung parang mapa-assess din lang kung papaano nagko-cope up yung panganay ko. Yung bunso ko naman ay although meron siyang ang maganda lang kasi sa bunso ko, meron siyang memory ng itsura ng kanyang nanay at ano itsura ng nanay niya. So yun lang yung at hindi namin kinakalimutan niya, palagi kong tinatanong sa kanya, asa yung mami mo, papatuturo niya, papakita niya yung picture. So at least nandun yung memory ng kanyang na meron siyang memory ng kanyang nanay. So yun, no, parang yun yung may mga support group tayo kahit paano, although na yun, parang ang hirap din kasi palagi na sinasabi mo na kaya mo, pero in the long run, bibigay ka. Parang ganun, maghahanap ka ng kausap, maghahanap ka ng pwede mong labasan paglabasan ng nararamdaman mo, no? Parang so kailangan mo pa rin ng peer support kahit paano. So andyan naman yung mga tropa, mga kaibigan natin, andyan yung kaibigan ni Ross, andyan yung mga kaibigan ko na handa namang makinig at magbigay ng suporta. Medyo yun. Tapos yung isang malaking challenge na pinagdaanan ko, mamatay yung asawa ko, yung naiwanan yung hospital bill na umabot ng 1.3 million, no? Parang yun yung malaki. Hanggang ngayon binabayaran ko pa. Meron pa naiwanan na konting halaga, parang nasa 200, 300,000. Nakatulong din kahit paano ang mga guarantee letter galing sa mga government offices, sa Office of the President, sa mga congressman, sa PSO, nakabawas ng malaki yun. Tapos yung naipon natin na cash mula doon sa mga kaibigan, mga katrabaho. So yun, so medyo may malaki pa. Medyo nakakalungkot lang paano babayaran kasi kapag yung may monthly interest na napatong ang ospital, although na hindi naman manghihila ng gamit yung ospital, pero may monthly interest na nakapatong na pag hindi mo nababayaran yung remaining bill, may interest na siya. Yeah. Thank you, John. Thank you. Okay. Yeah, Congressman George, no? Kayo, Congressman, no? Sinasabi ba ni Sancho kung ano yung pangarap niya? At kayo, anong pangarap mo sa iyong nag-iisang Sancho? Meron, mabigat ang pangarap ng aking si Sancho, no? And syempre full support tayo kung nandun ako kung saan siya magiging masaya. At saka kung saan yung interests niya, no? And siya talaga, parati niya sinasabi, gusto niya mag-aral sa States. Sa US. Pero ang sasabi ko naman sa kanya, kailangan realistic. Yan yung mahirap, di ba? Minsan nasa stifle nung kapansanan or nung karamdaman yung mga pangarap, no? But there's walang pipigil dun sa kung ano yung gusto nilang maging, no? Kaya nilang abutin yun, no? with the support and of course. But yun lang, ang hirap nan kasi i-balance, no? Again, hindi niya kayang yung mag-isa, no, kailangan may kasama. Ang sabi ko naman, hindi naman pwedeng sasamahan kita doon dahil siyempre yung ating naging calling ay sa public service, no? But sabi ko, kung in time, dito ka muna, pero pagdating ng time, baka may mga short courses or or gusto mo mag-masters ka sa US na hindi ganun katagal or kahit Asia. And naman siya, very understanding, very emotionally stable. Si Sancho. And naiintindihan naman niya. Anong grade na ba ngayon kung ni Sancho? Grade 11 eh. Wow. Oo, so last 2 years na niya. And syempre, papalit-palit pa yung gusto mag-abogado, gusto mag-psychologist, marami siyang gusto. But sabi ko naman, kahit ano man yan, kailangan lang ay, nandyan naman kami para sumuport.
no? And ang turo-turo ko parati dapat self-sufficient din, no? Yung pagmamanage ng pera, yung pag-invest ng tama. Sabi ko sa kanya, kahit na nga hindi ka na mag-college basta ma-manage mo lang ng tama yung ano mo at makapag-invest at then okay na yan, di ba? Basta kung saan ka na masaya. But he has dreams. He actually joins yung mga Model United Nations, MUN sa school niya, and then enjoy na yun. Nakikipag-debate sa mga iba't ibang students from other schools, no? And sinusupport natin yan. Basta nandun nga, parati ko lang i-remind sa kanya, huwag ka lang frustrate kasi kailangan mo rin i-accept, no? 'Di ba? Kasi na meron talagang things na iba yung way, kumbaga, 'di ba? Kung meron kang goal, 'di ba? Hindi yan katulad no sa ibang na dire-diretso. Yung sa'yo, since meron konting may mga challenges, no? Pwede nating maabot yun, but syempre iba yung daan. Kasi like now, may mga marami na rin online courses, even Harvard, sabi ko, may mga online courses yan. It doesn't really mean na doon ka. Although, ang naging ang naging meet siya, nung nag-stay kami talaga sa US, nung yung operation nga niya, mga 4 months kami nandun. And nakita niya kung gaano ka yung inclusive talaga yung makakasakay siya ng bus na walang problema, makakalakad siya ng safe sa sidewalk, no? Very respectful yung mga tao dun sa mga persons with disabilities, no? Dito minsan puno ang elevator, makita mong merong naka-wheelchair, wala man lamang bababa. Di ba may mga ganong na minsan nakakainis, no, na yung, di ba, yung naka-wheelchair, or tapos sasakay ng elevator, tapos punong-puno, no, yung mga tao sa labas, parang kunyari, tumitingin kung saan-saan, kunyari hindi nakikita yung ating yung mga mas nangangailangan. So yung mga ganong things yung mindset na so hopefully we get also to educate yung mga tao, no, na to be more respectful, no, lalo na dun sa mga taong may mga needs, no. So yun. Yeah. Congressman George, follow up ko na to Art, no. Last na to, malapit na tayo Follow up ko kay Congressman George, no. Congressman George, no, given no yung position mo ngayon, no. Ano yung mga iniisip mo, no, na mga advokasya na batas, no, na dapat ipasa para dahan-dahan, no, magiging inclusive, no, yung ating lipunan para sa anak mo at para sa ibang mga taong may kapansanan. Yun nga minsan lang no, nandiyan naman yung mga batas. It's more of yung mindset talaga ng tao, disiplina, no, kahit sa mga kalinisan, yung mga ibang it's really, I don't know how we can change yung mindset ng tao to be more respectful, especially dun sa mga persons with disabilities. But isa sa mga things na tinitingnan ko is, syempre, inaano na natin si kapatid na John, no, na sa US, no, yung pagka magulang ka ng isang may person with disability, lalo na pag full-time, binibigyan ka ng allowance Di ba? Kasi yun kumbaga, ang hirap kasi maging magulang, especially, no, at least, ako I'm very blessed na medyo meron pang caregiver, may mga tumutulong, no, but especially dun sa mga magulang na talagang nahihirapan mag-alaga, no. And it takes time, no, dun sa trabaho nila, dun sa syempre sila yung nagtatrabaho para kumita, para makakain, yun nga, nalilihis dahil may natatanggalan ng time para doon, para mag-alaga naman doon sa kanilang mga anak. So isa sa mga things na tinitingnan at aaralin natin, no, yung baka makapagbigay ng konting allowance, especially doon sa mga full-time na parents na caregivers, no, para makatulong sa families nila. Kasi although yung iba kasi, 'di ba, madali naman mag-hire lang ng but reality is hindi talaga majority ng magulang, no, na may
yung anak nila may kapansanan is hindi talaga kaya mag-hire. So sila mismo. So pagka-uwi, sila alaga tapos gigising, magtatrabaho. So yun po yung mga isa sa mga things na gusto natin. Lalapitan ka namin kung George, lalapitan ka namin ni Art, no? Yes. Sa ating mga advocacy, no? Na pwede natin maipasa sa Kongreso. Art, may katanungan ka kay dagdag ka kay Jan? Isa pa yung gusto ko rin point out yung yung testing, 'di ba? Yung dapat maisama sa PhilHealth or yung mga tests na kasi limited may iba. I mean, I think meron ng mga rare diseases na kasama na dun sa na pwede test but hindi pa yung full spectrum like yung SMA hindi pa kasali. So dapat 'di ba may yun nga ang unang kasi is ma-diagnose yung anak, maraming mga magulang, marami yung mga anak nila parang wala, nagpa-pass away na lang na hindi nila alam kung ano talaga yung naging cause. Yeah. No, kasi hirap nga sila, hindi nila ma-diagnose, hindi alam kung saan pupunta at kung meron man ay again, very pricey or hindi available yung test. So pinapabayaan na lang nila. Minsan, 'di ba, papalaki na lang nila yung anak nila without knowing kung ano yung nila, but they'll try their best. So syempre, mahal na mahal nila yung anak nila. So it's really dapat available din yung mga ganyang mga tests sa atin. So yun. Art, I very welcome at yung mga any advocacies, any mga batas na talagang pwede nating maihain para makatulong sa ating advocacy. Yun, maganda po yan at wini-welcome po namin kayo talaga. Gusto namin kayo makausap, makasama. Dahil po meron po tayong din na pending bill dyan tungkol sa Disability Support Allowance Bill. Nandiyan House at that's good. Meron po siya. Ilang taon na din yan na naka-pending. Tapos po, meron din tayong yun gusto ko tanungin kanina na hindi ko natanong. During nung mga early childhood days ni Sancho, nagkaroon po ba siya ng insidente ng parang binuli, so tsaka yung vilification, pinaglolo ko, binigyan ng mga pangalan, mga ganun ba? There is wala na. Yun din yung isang kasi naidala namin siya sa isang school na maliit lang, very progressive school na ang isa sa mga trust ng school na ay peace. Actually, yun yung pinaka-major nila na very inclusive. So marami din siyang classmates na talagang rin, no, na parang same plight as him, no. So parang wala pa namang instance. But makikita mo at sinasabi niya yon, sabi ko naman be very open. Hindi kahit sa classmates kahit na maglalakad ka lang sa mall or sa although walang verbal 'di ba, verbal na sasabihin or makikita mo sa mata nila, makikita mo dun sa nila yung lalo na minsan yung mga lola parang nakatingin yung iba yung tingin nila na minsan hindi mo naaawa, hindi mo alam kung awa or but alam mo na may gusto silang sabihin na nararamdaman yun ni Sancho minsan and he has learned to accept yung ganun. Dati tinatanong pa niya, why is he looking weird at me or ganun. Yung mga ganyan, 'di ba? Mas pa yun kaysa sa words. But syempre, yung iba naman, yung mga bata, yung mga talagang bata pa, hindi mo naman masisisi yun, di ba? Like, first time nila makita ng someone na naka-wheelchair, why are you wheelchair, o why can't you walk, yung mga ganyan. But, naman, yung school niya is wala namang anything. Yan. Okay, medyo kumikindat na arts atin. Yung ating mga staff medyo malapit na talaga mag-alas 4. Okay, sige. Siguro ito na yung panghuli, no? Unahin na natin si Jan, no? Jan, no? Ano yung panghuling mensahe mo, no, sa ating mga tagapakinig ngayon, no? Lalo na siguro sa mga tatay, no, at sa mga pamilya, no, na merong anak na may kapansanan diyan. Nakamute ka diyan. Yeah. Sa akin, no, parang kahit hindi mo alam kung ano yung sitwasyon ng bata, parang kung sabi nga, kung kulang pa tayo sa diagnostic, kulang pa tayo sa medical diagnosis nung anak mo, nung bata, ay tanggapin mo yung sitwasyon. Maging handa ka sa sitwasyon. Kasi mahirap pag hindi mo natanggap
Mahirap kahit sabihin nga natin na parang dinideny mo na walang problema yung anak ko, walang problema yung anak ko. Di ba? At the long run, magsisisi ka dahil hindi mo napatingnan kasi walang problema yung anak mo. Parang ganon, di ba? So, hanggat maaga, kung kahit sabihin natin, meron kang na-detect, meron kang nakitang kahit isang sitwasyon o katiting na parang sa tingin mo ay kailangan mong ipatingin dahil ito ay isang red flag, patinginan yung bata. Mas magandang makita yung bata at magawa ng intervention at the early age kasi kalaunan darating yung panahon na baka pagdating ng panahon ay pagsisihan natin na hindi natin napatingnan yung bata. So yun yung sabi nga natin, lahat gagawin natin para sa anak natin. Hindi naman pwedeng hindi tayo kikilos para sa anak natin. No? Parang sabi nga natin, kung ano man yung sitwasyon, tanggapin natin at suportahan. Mas mahalaga nandun yung suporta, mahalaga nandun yung pagtanggap. Mahirap yung sa huli natin, sa huli tayo magsasabi na sana ginawa ko na noon. So, yun lamang po. Maraming salamat sa mga nakinig at nanood. Thank you, John. No, Congressman George, ang iyong huling mensahe? Well, yung huling mensahe ko is, again, napakaganda na mayroong ganitong forum. May mga organizations na katulad na talagang tumutulong, no? And yun lang, I guess tama po si Sir John na talagang acceptance, no? And ipa-check. And always realize din na kahit ano man ang inyong religion, merong someone na talagang lahat may pag-asa, no? Kahit na hindi nyo na kahit gaano kahirap, no? And importance din na may support system, no? Whether it's your Lord or yung mga kaibigan or kapamilya na nandyan, no? And I'm sure ready naman silang din tumulong, no? But it's important that. But again, no, yung faith important, yung realization na maikli ang buhay natin dito sa mundo, no? And yung realization na meron tayong lahat path, may mission sa buhay, no? Kung ano man yon ay kailangan lang natin ma-discover. And each and everyone has a gift. Kahit yung ating mga anak, may gift yan, may purpose sila sa mundong ito, no, na minsan hindi mo mapaliwanag. But yung realizing na each and everyone may purpose, even yung ating mga anak na may kapansanan, no, whether to teach us humility, to teach us yung sacrifice, to teach us or to be a positive role model, no, dun sa mga ibang tao, or maging inspiration, no, yung family nyo, or yung it's maganda rin ma-realize yun, kasi talagang napakahirap na maging magulang no, ng isang anak na may disability. But it's tatanggapin mo na lang dahil mahal na mahal mo talaga yung inyong anak, di ba? And those are things na kailangan, no? Na talagang acceptance, and yun nga, talagang love lang yung kailangan ibigay natin. So yun lang po. So maraming salamat, no, kay John at saka kay Congressman George, no, na napakahalaga, no, na meron tayong suporta, no, kung saan man yang galing yan, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, co-workers, at nga yung sinasabi ng ating dalawang tatay, no, na dapat manatili na may pag-asa at ang paniniwala natin sa may kapal, no. Kahit ganun man yung ating mga anak, meron din silang tinatago, no, para sa atin at para sa ating lipunan. At no, meron tayong sorpresa, magbibigay, no, ng Father's Day wish, no, ang isang anak. Pakinggan natin, no, JM? Hi Dad, happy Father's Day. Actually, I think I've run out of things to say already because of, how much videos and messages I've made over the years, whether it be birthday mo or Father's Day like this. But I just wanted to say something that I will never stop saying for as long as I live. And as long as we're both here on this planet, is
I really appreciate you, and I could never ask for a better father. And I think you're the best dad ever, because you make even the little moments so special. Even the times where, we don't do anything, we're just so bored on the couch and just being lazy. You make that so special, and it takes a really special type of person to do that. And of course, I'm talking to that, I'm saying that as your barkada also. Wow. I look forward to more adventures together. I won't talk on all of the cheesy stuff. I will say I appreciate all the sacrifices you made for me. And I love you, Dad. And I hope you have a great day. Love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. We love you. Wow, thank you very much. Kaya parang maiyak naman kami. Okay. Anyway, wag muna tayong umalis, We will just be thanking, our sponsors, and we'll just be wrapping up, our episode for this afternoon. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Encarnacion is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnacion@gmail.com. It's incarnacion@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com, and address it to Encarnacion Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Encarnacion dahil sa Encarnacion, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnacion@gmail.com. Incarnacion@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com, and address it to our Encarnacion Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners: CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities, or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines, or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired, or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability, or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, maraming salamat, lalo na sa ating dalawang tatay na panauhin sa hapong ito. Mga ka-inkarnasyon, isang oras naman na diskusyon na pagbabahagi ang natapos natin sa hapong ito. Nagpapasalamat tayo sa ating dalawang panauhin na nagbigay ng kanilang panahon upang maibahagi sa atin ang kanilang paglalakbay, ang kanilang mga adhikain, ang kanilang mga sakripisyo, para matugunan ang pangailangan ng kanilang anak at ang kanilang pamilya. Tayo ay sumasaludo sa kanila, lalo na sa kanilang espesyal na araw noong nakaraang linggo. Saludo tayo sa lahat ng mga tatay, lalo na sa mga tatay ng mga batang may kapansanan. Tayo naniniwala
na lahat tayo, no, ay dapat magkakaisa para, no, magkaroon ng isang inklusibong pamayanan ang Pilipinas. Huwag nating kalimutan na lahat tayo ay bahagi ng isang komunidad na dapat tayo ay magtatrabaho patungo sa totoong inklusyon. Dahil kami dito sa inklusyon, kami naniniwala na inklusyon nauna